biktima siya ng mga plano ni Cassie ay gumagawa rin siya ng hakbang upang masigurong kahit anong gawin ito sa huli ay sa kanya pa rin babalik. Hinayaan niyang bumalik ito ng Brazil. Ang tanging nagawa niya lamang ay alamin kung mabuti ang lagay nito at ilayo ito sa kapahamakan. Hindi siya nagsawa sa paghihintay ngunit nang malamang bumalik ito ng bansa ay hindi siya nagdalawang isip na isakatuparan ang plano. Ikaw naman ang biktima at ako naman ang maglalaro. Nakangising tugon niya sa sarili. Sa simula pa lamang nang umalis ito ng bansa ay alam niyang hindi ang asawa niya ang kasama sa bahay, kundi ang kakambal nitong si Caitlin. Dahil sa tulong ng kanyang koneksyon at pakiramdam, ay alam niya ang lahat ng galaw ng asawa. Anong silbi ng kanyang yaman kung basta-basta lamang siya mapapaikot? Handa siyang waldasin lahat ng meron siya, mapasa kanya lamang ang babaeng minamahal. Napakatagal na panahon siyang namuhay sa lungkot kaya't hindi na niya palalagpasin ang mga pagkakataong tadhana na mismo ang nagdidikta. Kung ano man ang plano mo, isang-ayon ako. Tugon pa ng matanda na pumukaw sa kanyang malalim na pag-iisip. Napangiti siya at tumango. Naputo lamang ang kanilang pag-uusap dahil sa biglang pagbukas ng pinto at pagpasok ni Calvin. Nakangisi ito at aruganteng nakapamulsa. Hey people! Bate nito na inismira ng ama. Natawa lamang si Fort. Hey bro! Balik bate niya. Long time no see. Yeah, whatever Miller. Pasalampak itong umupo sa kanilang harapan. Nadakip mo na ba ang tuso kong kapatid? Napahalakhak siya. Malapit na. Matindi talagang tama ng kapatid ko ngayon. Mailap masyado. Hindi tulad ni Caitlin na napaamin mo agad kung sino ang sino sa kanilang dalawa. Paano mo nga pala nalaman na hindi si Cassie ang kasama mo sa bahay? Dahil dito. Sabay turo sa kanyang dibdib kung saan nararamdaman ang tibok ng puso. Shit! So corny! Kantsaw nito. Umayos ka. You're an attorney and act like one. Kahit konti, tumulad ka naman kay Fort. Asik ng senior. Dad, I don't want to be like him. Gusto mo bang mabaliw din ako sa babae? Yok! Tila dering-dering tugon ng binata. Mas mabuti ngang may babae magpabaliw sa'yo para matuto kang tumino. Anang ama. Nakatingin lamang siya sa dalawa na tila nagsasagutan ngunit si Calvin ay tatawa-tawa lamang na parang sanay na sa sermon ng ama. Balik tayo sa tanong ko. Paano mo nga nalamang hindi si Cassie ang kasama mo? Balik nito. Ramdam ko. He answered proudly. Kapag mahal mo kasi ang isang tao, kikilalanin mo ultimo pinakamaliit na bagay sa kanya. Maraming bagay ang pinagkaiba ni Cassie at Caitlin na hindi napapansin ng iba. Wow! Sa galaw at pananalita ay magkaiba sila para sa akin, kahit na sabihin nyo na pareho lang. My Cassie is sweet, but a bit cold, while Caitlin is purely sweet. At bawat parte ng katawan ng asawa ko ay familiar sa pakiramdam ko. Even her... Tom, too much information. Fine, ikaw nang magaling. Biro ni Calvin na ikinatawa niya. And I have my connections. Perks of being Miller. Proud of it. Can you tell me their differences? Pagkuhay tugon ng senyora. Sabay silang napabaling dito dahil sa lungkot na bababakas sa boss nito. Nakakalungkot lang na ako ang ama nila pero wala akong alam sa mga hilig at ayaw nila. Kate wanted to be a maid. Gusto niyang mararanasan ang buhay ng mga tao nag-alaga sa kanya noong mga panahong sila lamang dalawa. Well, Cassie loves art. Yun ang unang napansin ko na pinagkaiba nila. But how come na palagi ikinukwento ni Caitlin ang daddy niya noong bago pa lamang siya sa inyo? You told us before. Singit ni Calvin. Because of Cassie. Sa pamamagitan ng pagkukwento niya tungkol kay Mr. Goncalves para itago ang katauhan ng isa sa kanila. Dahil ang alam ng lahat, even Mr. Goncalves napatay na si Caitlin. And only Cassie is alive. Mas matalino talaga sa akin si Cassie. Naiiling na tugon ng binata. Legendary experiences. Ganoon siya dahil sa mga karanasan niya. Anya. Pinaniwala siya na Mr. Goncalves na kalaban niya kayo. But Cassie is Cassie. Hindi siya basta-basta nalilin lang. She knew better. Mas may magaling pa pala sa'yo. Pambabos ka nito. Well, she's my wife. She's the real boss. He said proudly. Habang papasok ng kabahayan ay pinipilit ni Caitlin na huwag ipahalata ang pagkirot ng sakit sa kanyang ulo dahil sa hangover.
Hindi niya na malayang naparami ang kanyang inom. Ngayon ay pinagsisisihan niya ang ginawa dahil sa sakit ng ulo. Inayos niya ang suot bago taas noong naglakad papasok ng bahay nila ni Ford. Mapait siyang napangiti dahil sa isiping iyon. Hindi siya parte ng bahay na ito dahil alam niyang hindi siya ang totoong asawa, kundi ang kanyang kapatid na si Cassie. Good afternoon, ma'am. Bati ng gwardya na agad niyang sinuklian ng ngiti. Magandang hapon din. Ganti niya. Akmang mararating na niya ang bungad ng sala nang makarinig ng ugong ng paparating na sasakyan. Napairap siya nang wala sa oras dahil kilala na niya kung kaninong sasakyan iyon, kay Ford. Hindi rin naman kaila na alam niyang hindi siya ang mahal nito. Napansin niya ang lahat ng pagbabago dito mula nang bumalik siya matapos silang magpalit ng katauhan ng kanyang ate. Alam niyang sa sandaling panahon na nagsama ang dalawa ay agad na nahulog ang loob ng binata. Hindi na iyon katakataka dahil sa kabila ng pagiging cold at seryoso ni Cassie ay kaibig-ibig ito. Bakit ngayon ka lang? Bungad na tanong sa kanya matapos niyang marinig ang yapak papasok sa kabahayan. Si Ford. Anong paka mo? Pairap niyang tanong na ikinailing nito. Kung tutuusin ay siyang may atraso sa binata dahil sa panlilinlang na ginawa nilang magkapatid kaya wala siyang karapatan na tarayan ito o mainis man lang pero hindi niya mapigilan. Naiinis siya dahil hindi siya nito nagawang mahalin tulad ng pagmamahal nito sa kapatid. Hindi tama yung ginagawa mo. Pinag-aalala mo sa dad. Tukoy nito sa tunay niyang ama. Esmid niya at humalukip-kip na humarap dito. Napabalik ko na siya. Siguro naman wala na akong atraso sa'yo. Anya. Kumunot ang noo ni Ford. Wala ka namang atraso sa akin. Hindi niya pinansin ang tugon nito. Palagi nito sinasabi na ayos lang ang lahat at wala lang dito ang ginawa nilang panlilinlang. Dahilan para mas lalo siyang makonsensya at mainis dahil sa kabila ng lahat ay tinatanggap pa rin ito kahit na mali. Ni hindi nito nagawang magalit kahit noong malamang hindi siya ang tunay nitong asawa. Ang dahilan? Ang pagmamahal nito sa kanyang kakambal. Nakabalik na siya. Malapit na sa'yo. Wala ka pa rin bang gagawin para may uwi siya dito? Asik niya. Isa pang kinaiinisan niya ay hinahayaan lamang nito ang mga desisyon ng kapatid. Ni konting pagtutol ay wala. Masyadong pinapairal ang pagmamahal. She will be home soon. He smiled sincerely. Mariin niyang nakagat ang mga labi upang pigilan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso nang masilayan ang totoo nitong ngiti. Hindi niya ikakailang mahal niya ito ngunit mas hindi niya maatim na siya ang humahad lang sa magiging kaligayahan ng kapatid. Si Cassie ang nagsakripisyo ng lahat upang magtamasa siya ng karangyaan at magkaroon ng normal na buhay. Lahat ng ikasasaya niya ay ginagawa nito kahit na wala nang matira pa dito. Ito na rin siguro ang pagkakataon para siya naman ang magbigay. Siya naman ang magsakripisyo para ang kapatid naman ang sumaya. Alam niyang mahirap sapagkat sarili niyang nararamdaman ang kalaban niya pero kung para sa kanyang kakambal ay pipilitin niya. Puso nga ang pinakamahirap na kalaban sa lahat ngunit kung pipiliin natin gamitin ang isip at hindi pa iralin ang sinisigaw ng damdamin ay maaari siyang makalimot. Lilibangin na lamang niya ang sarili kahit nasasaktan siya sa katotohanan hindi siya mahal nito. Good luck sa'yo. Dahil alam naman natin pareho na hindi mo siya basta-basta mapapapayag sa gusto mo. Well, hindi ko naman hihingi ng opinion niya. I will have her by hook or by crook. I am a miller, after all, and I can get what I want. My ways and my rules. Seryosong tugon nito bago siya lagpasan. Napairap na lamang siya. Wala siyang masasabi sa ugali nito dahil ni minsan na hindi siya nito itinuring na iba. Matapos nitong malaman na hindi siya si Cassie ay pinatira pa rin siya nito sa bahay na mag-asawa. Naalala niya pa noong tanungin niya ito kung bakit hindi ito nagagalit sa kanya at hindi siya pinapalayas. Kapag nagalit ako sa'yo, ibig sabihin ay handa rin ako salubungin ang galit ng asawa ko. Hindi kita pwedeng pabayaan sa kabila ng lahat dahil alam ko masasaktan ko siya. And that is the least thing I want to do to her. Yun ang naging sagot nito. Kung kaya't may kirot man sa puso na hindi siya mahal na lalaking kanyang iniibig, ay may parte pa rin sa kanya na masaya dahil alam niyang nasa tama at mabuting lalaki ang kanyang kapatid. Pasalampak siyang naupo sa sofa dahil sa pagsakit ng kanyang ulo. Napabuntong hininga siya at mariing napapikit. Doon ay naalala niya ang nangyari noong araw na bumalik siya sa bahay ni Ford. Hi baby! Masiglang bati niya kay Ford nang makababa ng sasakyan. Ni hindi na siya nagpaalam kay Peter na siya naghatid sa kanya dahil sa sobrang excitement na makita ang asawa.
Matapos ikwento sa kanya ng kanyang ate ang lahat ay masaya siyang ituturing na asawa si Ford. Mahal na mahal niya ito. Patalon siyang dumamba ng yakap dito at mariin itong hinalikan sa labi. Nanggigigil siya sa tuwa ngunit agad ring natigilan dahil sa hindi nito paganti ng halik. Kumala siya sa pagkakayakap dito at nahuli niyang nakakunot ang noon nito at nakatitig sa kanyang muka. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa bago muling tumingin sa kanyang nakangiting mukha. "Are you okay?" Tanong niya. Pilit man ang ngiti ay hindi na niya iyon binigyang pansin. Kumapit siya sa braso nito at hinila papasok ng kanilang bahay. Masayang masaya siya dahil sa wakas ay mamumuhay na siya ng normal dahil wala ng panganib. Salamat sa kanyang mahal na kapatid na handang gawin ang lahat para sa kanya. Ngunit ang masayang buhay na akala niya ay unti-unting gumuguho dahil ramdam niya ang pagiging malamig sa kanya ni Ford. Mas malamig ang pakikitungo nito sa kanya kaysa noong una silang magkakilala. Sabay silang kumakain ngunit hindi sila nagkakatabi sa pagtulog dahil madalas ay hindi ito umuwi at kung umuwi ay nasa sarili nitong opisina lang, nagpapalipas ng gabi. Magkasabay silang kumain ngunit tahimik lamang ito. Isang tanong at isang sagot lamang. Na hindi niya ito nakitang umuwi ng lasing at ginagampanan nito ang pagiging mabuting asawa ngunit ramdam niya ang distansya at pagiging mailap nito sa kanya. Isang gabi ay hindi na siya nakatiis kaya hinintay niya itong makauwi upang kausapin. Nasasaktan siya ngunit hindi niya alam kung paano ito susumbatan dahil sa pagiging mabait nito. Hindi niya alam kung paranoid lamang siya at gumagawa ng issue upang pansinin ito. "Bakit ganito ka sa akin? Ha? Bakit?" Malungkot niyang tanong sa basong hawak na may lamang alak. Napapasinok siya dahil sa pait ng lasa nito. Ito ang unang pagkakataon niyang tumikim ng alak. Hindi niya mapigilan ang sarili lalo't malapit ng mag-umaga at wala pa rin si Cuatro. "Sumusobra ka na kung alam mo lang. May nagawa ba akong mali?" Hindi niya namalayan ang pagpatak ng kanyang mga luha dahil sa lungkot. Napayok-yok siya sa mesa at ipinikit ang mga matang namumungay dahil sa kalasingan. Bago tuluyang gupuin ng antok ay narinig niya ang paparating na ugong ng sasakyan. Tila siya nabuhayan dahil alam niyang si Fort iyon. Dali-dali siyang tumayo at napahalakhak ng muntik na siyang matumba dahil sa pagmamadali. "Asawa ko!" Natatawang sigaw niya habang papalabas ng bar counter na katabi lamang ng dining area. "Nandito ako, baby!" Anya. Nabutan niya itong papaakyat ng hagdan patungo sa kwarto nila na pinupuntahan lamang nito kapag may kukuning gamit o magbibihis. "Are you drunk?" Tanong nito sa seryosong tinig. Kalmado ito at hindi mababakasan ng galit, ngunit para sa kanya'y malamig ang presensya nito. "Yeah?" Sagot niya. "May problema ba? You can tell me." Anito. Napangisi siya. Hindi mo naman ako matutulungan sa problema ko. For sure. Kasi, ikaw mismo nagbibigay ng problema sa akin." May tampong tugon niya. "I'm sorry." Agad namang sagot dito. "I will go upstairs. Marami akong trabaho sa opisina kaya pagod ako." "Kailan ka ba nawala ng trabaho? Palagi namang yan ang sinasabi mo eh." Sagot niya. Hindi niya na mapigilan ang sarili dahil na rin siguro sa spirito ng alak na nasa kanyang katawan. "Kung umasta ka parang wala kang asawa. Oo nga, hindi ka nagkukulang sa responsibilidad mo pero hindi ko ramdam na itinuring mo akong asawa." Nagdadabog siyang tumingin dito ng masama, samantalang ito'y nakatitig lamang sa kanya na tila handang makinig sa lahat ng mga sasabihin niya. "Asawa mo ako pero kung ituring mo ako parang hangin lang dito sa bahay. Nandito ako pero parang wala. Fort, asawa mo ako. Kaya sana sabihin mo kung may problema ka sa akin." "Wala akong problema sa'yo." Kalmadong sagot nito na nakatingin pa rin sa kanyang mukha. Dahil sa sagot nito ay mas lalo siyang nakaramdam ng inis. "Walang problema? Pero bakit ganyan kang makitungo sa akin? Bakit ha? Asawa mo ako pero... Oh, you're not my wife." Balumanay na sambit nito ngunit tila iyon bombang nagpabingi sa pandinig niya. "What?" Ang pagdagsa ng kaba sa kanyang dibdib ay hindi niya mapigilan. Kalmado at hindi ito mababakasan ng kahit na konting iritasyon man lang. Pagod ang mababakas sa gwapo nitong mukha. "No, you are not my wife." Ulit nito. Napakurap-kurap siya at tila nawala ang kalasingan dahil sa mga salitang lumabas sa bibig nito. "My wife is not here. She is in Brazil."
I knew it, Kate. Alam kong hindi ikaw si Cassie. Oo, magkakambal kayo at walang pinagkaiba sa pisikal na anyo pero kilala ko kung sino ang sino. Kilala ko kung sino ang asawa ko. Kilala nito. Sabay turo sa dibdib nito. Malungkot itong umiti ni hindi umabot sa mata. Ilang buwan na rin ang lumipas at sa simula pa lang ay alam ko na kung nasaan siya. Alam ko lahat, Kate. Nanahimik ako sa mga lumipas na buwan dahil hinihintay kong sa'yo mismo manggaling ang totoo. Hinihintay kong ikaw mismo magsabi sa akin. Mariin itong pumikit at akala niya ay magagalit ito tulad ng Fort Miller na kilala niya. Nakilala ng lahat na short-tempered at palaging galit. Ngunit tumango lamang ito't ngumiti sa kanya. Pero mukhang wala kang balak. Kaya ako nang dumidistansya dahil alam kong mali ang magsama tayo habang ang ate mo'y nasasaktan. Siya ang babaeng pinakasalan ko. Siya ang asawa ko at pakiramdam ko'y nagkakasala ako sa kanya. Kung pati sa pagtulog ay sasamahan kita tulad ng tunay na asawa. Siya ang asawa ko. Paliwanag nito. Ang pagbuhos ng mga luhay niya ay mas lalong dumagsa dahil hindi niya mapangalanan ang emosyong nasa kanyang dibdib. Hindi ako galit. Naintindihan ko ang lahat ngunit huwag mo sanang hihilingin sa akin na maging asawa mo kasi hindi ko magagawa yun. Pakiusap nito. Hindi kita paalisin dito. Isipin mong walang nangyari ngayon. Humakbang itong palapit sa kanya at ginulo ang buhok niya. Take a rest. Hindi ka sanay sa pag-inom. Siguradong sasakit ang ulo mo bukas. Sleep now, Kate. Hanggang sa tumalikod ito tuluyang nakaakyat, ay hindi na siya nakapagsalita. Hindi siya makahanap ng tamang salitang isasagot dito. Simula ng araw na iyon ay unti-unti na niyang tinatanggap na hindi siya ang mahal ni Ford at hindi siya nito magagawang mahalin. Mariing ipinikit ni Kate ang kanyang mga mata upang pigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Malinaw pa rin sa kanyang memorya ang mga salitang binitawan ni Ford. At simula ng gabing iyon ay siya na rin mismo ang dumistansya dito upang hindi na ito mahirapan. Pinagbibigyan siya nito sa lahat ng gusto niya, kahit uminom siya at magwaldas ng pera. Ang tanging hiling lang nito ay manatili siyang umuuwi upang masiguro nito ang kaligtasan niya. Malamang para hindi madagdagan ang alalahanin ng kanyang kapatid. First love is the last and true love. Napabaling siya sa katapat na sofa dahil sa malamig na boses na pumukaw sa kanya. Nagsitaasa ng kanyang mga balahibo nang makasalubong ng tingin ang tila nagyayelong mata ni Maine. Muli itong naging abala sa pagbabasa ngunit alam niyang para sa kanya ang sinasabi nito. Medyo nakikilala na niya ito. Miller's love is like water. It may cold and become ice. It is still water when it melts. Like sun and moon, they rise and fall. Too far from each other, but still meets when eclipse come. She said. Sa madaling salita, ano man ang pagdaanan nila, lumamig man ang mga emosyon na hindi mawawala ang pagmamahal ng dalawang para sa isa't isa. Anya sa sarili. Ay, ang sakit. Naiiling niyang tugon sa kawalan. Ayaw niyang makinig dito dahil mas lalo sumasakit ang puso niya dahil bukod sa parang makata nitong linyahan, epekto na rin sa pagbabad sa libro buong araw, ay alam niyang totoo ang mga sinasabi nito. Binalaan na siya nito noon ngunit hindi siya nakinig at ngayon, alam na niya ang tanutukoy nito noon na hindi dapat siya lumapit at makialam sa buhay ng binata dahil siya rin ang masasaktan. Bata pa pero napakatalino na. I told you from the start. I know this will happen. That's a curse in the family. Hindi magiging masaya, magiging pangalawang babaeng iibig sa kanila. A good curse indeed. And she smirked. Lagpas na ang oras para sa hapunan ngunit hindi pa rin lumalabas ng opisina si Ford kaya si Kate ay hindi mapakali sapagkat alam niyang hindi pa kumakain ang kanyang bayaw. Matapos ang kaganapan sa sala kanina ay hindi na ito muling lumapit sa kanya at naging abala na sa trabaho nito. Madalas ay ganito ang routine nito ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang hindi mag-alala para sa kalusugan nito. I must bring him coffee. Anya sa sarili makalipas ang ilang sandali. Agad siyang umalis sa kinaupan at nagtimpla ng kape matapos ay nagtungo sa opisina ni Quatro. Ford? Tawag niya na nasa tapat na ng pinto. No one is answering kaya kumatok siya. Ford? Can you come in? I made a coffee for you. Anya ngunit tulad kanina ay wala siyang natanggap na sagot kung kaya sinubukan niyang pihitin ang doorknob at napakunot ang noo nang mabuksan ang pinto.
Hindi siya nag-lock? Nagtatakang tanong niya sa sarili dahil ngayon lamang nangyari na hindi nag-lock ng pinto ang lalaki gayong nasa loob ito. Nagdadalawang isip man ay ginawa niya pa rin ang pumasok. Inilibot niya ang tingin sa paligid ngunit wala siyang nakitang tao. Nasaan yun? Naglakad siya patungo sa office table upang ilapag ang kape. Tahimik ang paligid habang ang mga papeles ay nakatambak sa gilid ng mesa nito. Napakarami nga niyang dapat tapusin. Matapos ilagay, ang dala ay nagpasya siyang umalis na dahil baka kagalitan siya nito sa panghihimasok sa pribado nitong silid. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya ay nahagip ng kanyang tingin ang dalawang tiket na nasa gitna ng mesa. Kunot noon niyang kinuha iyon dahil nakita niya ang larawan sa isa sa mga ito. Cassie Alvarez Miller. Hindi pala ako. Nakangawing tugon ng isipan. Alam niyang hindi siya gugustuing isama ni Ford sa kahit saan lugar na dalawa lamang sila kaya't alam niyang para iyon sa kanyang kapatid. Kahit pa siya ang gumagamit ng identity nito ngayon. Kahit siya ay nadadaya ang paningin sa pisikal na aspeto nilang magkapatid. Balak nilang pumunta sa Cebu? Napangisi siya sa naisip at dali-daling kinuha ang tiket para sa kapatid at agad na umalis ng opisina. Are you okay, Cassie? Nag-aalalang tanong ni Peter sa kanya na makita siya nitong tulala na nakaupo sa counter ng kusina. Yeah? Wala sa sariling sagot niya. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Tanong pa nito. Ay, hindi niya napigilan ang pagkawala ng malalim na buntong hininga dahil sa naguguluhang isipan. Napapangiwi din siya kapag kumikirot ang pagkababae. Damn it! Anis niyang tugon nang maalala lahat na nangyari sa pagitan nila ni Ford. Ewan niya pero habang nasa mainit silang tagpo ay hindi siya nakaramdam ng konsensya. Ngunit ngayong nasa tama na siyang pag-iisip ay nilulukob siya nito dahil sa isiping masasaktan niya ang kapatid. Maling-mali na nagpadala siya sa dinidikta ng sariling damdamin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam ko may problema ka ngayon pero hayaan mong dagdagan ko. Natatawang tugon ni Peter. Tumawag si Kate kanina at sinabi niya papunta siya ngayon ng Cebu. Anong problema dun? Anya. Well, mag-isa lang siya at alam natin pareho na hindi niya pakabisado ang mga lugar dito sa Pinas. Tugon nito. What? Bakit mag-isa lang siya? Nasaan ang asawa niya? Asik niya tahimik na napamura dahil sa muling pagsidihin ng kirot sa pagitan ng kanyang hita dahil sa biglaang pagbaba sa counter. You mean asawa mo? Pangaasar pa ng binata. At may gana ka pang mangasar? Alam mo naman pala mag-isa lang, bakit hindi mo agad sinundan? Go! Baka mapano na naman siya. At? Ako na bahala dito. Mag-isa siyang umalis. Ibig sabihin na hindi ito alam ni Fort dahil kung alam niya ay siguradong hindi ito papayag. Kung pumayag man, ay alam ko sasamahan niya ito. Alam mo talaga kung gaano ka kamahal ng tao, no? Hindi pa rin ito tumigil sa pangangantsaw kaya sinamaan niya ito ng tingin. I just know him. Sana all. Humahalakhak na sigaw nito habang tumatakbo palabas. Naiiling na lamang siya dahil dito. She's going to Cebu right now. Tugon ni Vince matapos ibaba ang cellphone. Bakit niya ginagawa to? Kunatong tanong ni Fort. Nakatingin siya sa kawalan habang nakasandal sa swivel chair sa loob ng kanyang opisina. Bago siya pumasok sa firm ay hindi niya nakita si Kate. Kahit ipinasuyo niya sa pinsan na alamin kung nasaan ito. Simple. Gusto niyang bumawi. Iritang sagot nito na tila sinasabing napakatangan niya at hindi niya alam ang sagot. How do you say so? First, nagre-rebelde siya noong mga nagdaang araw. She's into clubbing and such na hindi naman niya gawain at alam niya makakarating agad iyon sa kapatid niya. At sabi mo nga sinabi niya sa iyong wala na siyang atraso dahil napabalik na niya ang ate niya. Second, alam niyang wala lang sa iyo na umuwi siya na lasing dahil ang importante ay ligtas siya. Pero nakipagpalit siya sa kambal noong isang gabi. And third, kinuha niya ang tiket papuntang Cebu, kahit hindi kanya, dahil alam niyang magagamit niya iyon at sa paglayo niya ay mapipilitan ulit si Cassie na pumalit sa pwesto niya. Paliwanag nito. Tumango siya at natawa dahil alam niyang hindi namamalayan ng pinsan niya na nagiging madaldal ito ngayon. Siguro'y naka-home run kaya masaya. Ganoon ugali nito. Nagiging madaldal kapag masaya. Tinutulungan kanyang mapalapit sa kapatid niya. Talagang bumabawi siya. Mas madali mo magagawa ang plano mo. He continued.
Hindi niya pinuna ang pagiging madaldal nito ngayon dahil nasisiyahan siya sa mga conclusion na pinagsasasabi nito. Naisip niya rin ang ideyang iyon, ngunit ayaw niyang paniwalaan at ngayong pinsan na niya mismo ang nagsabi ay napapanatag siya. Napangisi siya dahil sa naisip. Kung tama nga ang hula ng ugok na ito, ibig sabihin ay ang asawa ko mamaya ang magiging kasama ko. Nadidiwang ang kanyang loob dahil sa ideyang iyon. Agad siyang tumayo. I need to go home. Anya. What? Umaga pa lang and still working hours. Na hindi ka pa nga nag-iisang oras dito. Apila nito. Mag-overtime na lang ako sa susunod. Kailangan ko salubungin ang asawa ko. Tuwang-tuwang tugon niya at mabilis na tumakbo palabas. Crazy asshole! Dinig niyang sigaw ni Vince kaya napahalakhak siya. Alam niyang para siyang baliw sa inaasta ngunit ayos lang dahil sa sayang nararamdaman. Kung putikan lang ang marmol na sahig na nilalakaran ni Ford ay siguradong malalim na ang bakas doon dahil sa hindi mabilang na pabalik-balik niyang lakad. Baka sa kanya ang labis na kaba na parang totoy na unang beses makakaharap ang crush. Para siyang natataing hindi makatae dahil sa pawis. Malapit na ang oras para sa dinner ngunit ni Anino ng asawa ay hindi niya pa rin nakikita. Siguro yung mali ang hinala nila ni Vince. Siguro ngay wala namang ibig sabihin ng mga ginagawa ni Kate para mapaglapit sila ng kakambal nito. Muli siyang tumingin sa wristwatch na hindi na rin mabilang kung ilang beses niyang ginawa. Naiiling siya at sa bawat paglipas ng minuto ay nawawala na ng pag-asa. Ay, dapat talaga ako na lang ang pumunta sa kanya. Anya sa sarili at nagpa siyang tumigil na sa pag-aasam na darating nga ito. Nagsimula na siyang humakbang paakyat ng salid ngunit ilang baitang pa lang ay narinig niya na ang pagbukas ng pinto at tunog ng takong na humahakbang. Nagsimulang manlamig ang palad niya at ang kabang pansamantala na nawala ay biglang dumagsa. I'm home! Tugon ang bagong dating. Ang malamyos nitong boses na tila umaawit na anghel sa kanyang pandinig ay humahaplos sa kanyang puso. Nagwawala ang kanyang puso dahil sa tuwa. Kinikilala ang tunay nitong may-ari. Dahan-dahan siya lumingon dito at naikuyom ang kamao upang pigilin ang emosyon dahil sa pagtatama ng kanilang mga mata na para siyang hinihipnotismo. Yes, you're home. Makahulugan niyang tugon sa kabila ng tila bikig sa kanyang lalamunan. Ilang minuto ang lumipas, ni isa ay walang nagtangka sa kanilang gumalaw. Kapwa nagpapakiramdaman at kinikilala ang tibok ng puso ng isa't isa. Tumikim si Quatro ng matauhan. Kailangan niyang sumabay sa laro ng asawa upang mapadali ang plano niya. Sisiguraduhin niyang hindi na ito aalis sa kanyang tabi kahit kailan. Bakit ngayon ka lang, baby? At doon sumilay ang matabis na ngiti sa kanyang mga labi. 6 na buwang wala ito sa kanyang piling ngunit natural pa rin sa kanya ang tawagin ito sa ganoong endearment. Kilala ito ng buo niyang pagkatao. Humakbang siya palapit dito at kinulong ito sa kanyang mga bisig. Ramdam niyang natigilan ito ngunit ilang sandali pa'y gumanta rin ito ng yakap na lalo niyang ikinatuwa. Kanina pa kita hinihintay para sabay tayong kumain. Matagal na kitang hinihintay para tuluyan tayong maging masaya. Pinakatitigan nito ang kanyang muka nang maghiwalay sila sa pagkakayakap ng isa't isa. Hinaplos nito ang kanyang muka at nakita niya ang bakas ng pangungulila sa mga mata nito ngunit agad rin iyong itinago at ngumiti sa kanya. Ramdam niya ang pagmamahal nito kahit sa simpleng pag-aplos lamang nito sa kanyang muka. Sorry, gutom ka na ba? Tumango siya at napanguso. Tara, kain na tayo. Aya nito pero hindi siya natinag. Tara na. Muling tugon nito nang mapansing hindi siya natinag sa kinatatayuan. Umiling lamang siya. Akala ko ba gutom ka na? That's it na. Napanguso lamang siya at hindi nakinig. Nakita niya ang pagngiti nito. Napakaganda talaga ng asawa ko. Anya sa isipan at hindi niya mapigilan ng mapalunok nang mapatingin sa namumula nitong mga labi. Let's eat na, baby ko. Malambing nitong tugon. Mabilis niya itong siniil ng halik sa labi at ngingising-ngising iginiya ito patungo sa dining. Yun lang naman ang hinihintay ko. Habang nasa hapag ay hindi pa rin mawala-wala ang ngiti ni Ford. Panay ang tingin niya sa asawa at sa tuwing magkakasalubong sila ng tingin ay magngingitian. Tahimik lamang sila ngunit ang katahimikang iyon ay naghahatid sa kanya ng ginhawa. Naibalita ko nga pala kay Dad na may nangyari na sa atin. Pagkuway simula niya ng usapan. Nakita niya na laki ang mga mata nito at muntikan ng masamid sa paghigop ng sabaw. What the? Dad? Sino?
Hindi makapaniwalang tanong nito. Your dad? Di ba nga kasi may usapan kami na hindi dapat kita kunin hanggat hindi tayo kinakasal sa simbahan? At hanggat hindi niya tayo tanggap? Masaya niyang kwento, habang ito ay gulat na gulat pa rin. Inaasahan na niya ang reaksyon nito at hindi totoong ikinuwento niya sa ama ang tungkol sa kanila. Parte ito ng kanyang laro para manatili ito sa kanya. Tanggap ka na niya? Ilang ulit siyang tumango. Yup, nag-celebrate nga tayo noon. You forgot? Mabilis itong umilim. No, akala ko'y namali lang ako ng dinig. Nito. Akala ko nga'y magagalit pero tuwang-tuwa pa siya. Well, tanggap na niya ako at may nangyari na sa atin kaya tunay na kitang asawa. I'm sorry. Hindi ko natupad ang promise ko sa'yo na kukunin kita kapag kasal na tayo sa simbahan. Napabuntong hininga siya. It's just that I can't help it. No problem. It's okay. Totally mag-asawa naman tayo at normally yun. Kandautal nitong tugon samantalang siya'y nagbubunya ang kalooban dahil sa pamumula ng asawa. At dahil doon, ay excited na silang magkaapo. Even mom and dad. Masayang-masaya sila na madadagdagan na naman ang pamilya. Anya habang ito'y tila hindi alam ang sasabihin. Apo? Tumango siya at tumingin sa impis pa nitong tiyan. In fact, naghahanda na ang daddy mo sa magiging kasal natin sa susunod na buwan. Siya na daw magsisimula ng preparation pambawi niya raw sa atin. Gusto nila ikasal tayo sa simbahan bago pa lumaki ang tiyan mo. Sa bawat bigkas ng mga salita ay tila siya nangangarap. Yun naman talaga ang pangarap niya para sa kanilang dalawa ni Cassie. Magandang asawa, kasal, mga anak at buong pamilya.